Magandang araw sa inyong lahat mga kalapatid. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo ang paraan kung paano dapat magbakuna ng ating mga alagang atleta. Ito ang gamit kong bakuna. Nilalagay ko ito sa yelo upang mapanatili nito ang lamig at bisa ng bakunang ito. Ang gagamitin ko ring syringe ay insulin syringe kung saan maliit lang ang karayom nito at madaling maiturok sa ating mga ibon. Binubuksan ko ito na isa-isa at nilalagay sa yelo upang may adjust na nito ang temperatura. Pag ito ay sinalina natin ng bakuna, ay nakasisiguro tayo na hindi mawawala ang bisa nito at mapanatili natin ang epektibong pag-iineksyon nito sa ating mga ibon. Kung napansin nyo, napakarami kong syringe na gagamitin. Ang sistema ko kasi ay isang syringe bawat isang ibon. Hanggat maaari ay hindi ako nag-uulit ng syringe sa isang ibon papunta sa kabila. Maaari kasi na makapagsalin ako ng sakit mula dun sa isang ibon at kumalat pa sa isa. Maaari din kasi nitong makontamina yung ating bakuna. Yung iba ay gumagamit ng continuous injector. Mas prefer ko ang paggamit ng individual na syringe gaya nito. Okay, ngayon ay magsasalin na tayo ng ating bakuna. I-shake natin na mabuti ang vial upang ma-mix natin ng maayos yung bakuna. Marahan natin buksan ito upang makita natin yung goma sa ibabaw ng vial kung saan dito natin ituturok yung syringe upang kumuha ng bakuna. Tandaan na pagkasalin ng bakuna ay agad itong ibalik sa yelo upang mapanatili nito yung temperatura na kailangan ng bakuna. Nagsasalin ako ng 0.25 na amount na bakuna kung saan ito ang ituturok ko sa ating mga ibon. May mga ibang pamamaraan at uri ng pagbabakuna na pwedeng gamitin ng isang fancier. Bukod sa pag-iineksyon ay meron mga gumagawa ng pampatak gaya ng mga Lasota vaccine. Bakit nga ba importanteng tayo ay magbakuna? Marami din kasing nagsasabi na kahit na nagbakuna sila ay tinatamaan pa rin ng sakit yung mga alaga nilang ibon. Ano nga ba ang dahilan? Maaring ang una rito ay mishandling ng bakuna. Ano yung mishandling? Yan ay maaring nai-transport yung bakuna ng walang tamang angkop na lalagyan o temperatura. Halimbawa, itinransport ng walang yelo or napabayaan sa labas na tumaas yung pinaka-temperature ng vial na kung saan yung bakuna ay namamatay na o nawawala ng bisa. Pangalawa ay ang paraan ng pagbabakuna. Dapat nating malaman na once na
mabakunahan ang isang ibon ay hindi agad tumatalab o umiepekto ito. Minimum of 14 days bago tiyak na ito ay maging epektibo sa ating mga ibon. Ang akala kasi ng iba ay isang beses lang magbakuna ay ayos na. Sa sistemang aking ginagawa ay 2 hanggang 3 beses ako nagbabakuna sa aking mga alagang ibon. Nais ko din na maunawaan ng mga fancier na hindi porket nabakunahan na ang ating mga ibon ay hindi na ito magkakasakit ng paramikso. Ang bakuna ay karagdagang proteksyon lamang upang kung sakaling magkaroon ng outbreak o kumalat ang sakit na ito, ay mahalaga ng ating mga atleta ay nakahanda sa paglaban sa sakit na ito. Mas malaki ang posibilidad na yung mga ibon na kumpleto ang bakuna ay hindi magpakita ng kahit na anong simptomas ng sakit kahit ito ay kanilang taglayin. Unlike sa ibang nakikita natin na sobra o mga severe cases na dumudumi ng tubig at mga umiikot ang ulo. Mataas ang mortality sa mga ito. Ang chances dito na mabuhay ang ibon ay napakaliit kaysa sa mga ibon na nabakunahan. Dahil ako lang ang mag-isang magbabakuna at wala akong katulong, ito ang aking mga gagamitin. Ang aking handy dandy alcohol at pigeon holder. Yan, simulan na natin ang pagbabakuna. Medyo pinas forward na natin ng kaunti yung pagbabakuna para makita natin lahat yung mga ibon na babakunahan. Ang unang gagawin ay ipwesto ang ibon sa pigeon holder upang ito ay hindi pumalag or may ayos mo yung tamang pag-iineksyon. I-sprayan mo ng alcohol ang likod nito upang makita mo yung balat at dun mo ituturok yung bakuna. Huwag kang mag-alala dahil yung ganitong pamamaraan ay safe sa ating mga ibon. Tiyakin mo lang na alam mo kung saan tamang iturok ang bakuna. Ang paggamit ng pigeon holder ay isang mabisang paraan kung ikaw lang mag-isa ang magbabakuna ng iyong mga ibon. Ito ay para hindi ka mahirapan at maayos mong mabakunahan ang lahat ng iyong mga ibon nang hindi ito pumapalag. Pagkatapos kong bakunahan ng aking mga ibon ay hindi ko ito pinakakawalan sa loob ng 2 araw. Hinahayaan ko lang muna sila na nakakulong at aking binibigyan ng bitamina sa hapon. Ayan, tapos na yung isa. Bibilisan ko pa ng kaunti para i-forward na natin lahat yung mga babakunahan. Ang pagbabakuna ay uulitin ko makalipas ang 2 o 3 linggo at ito ay susundan ko ulit ng ikatlong pagbabakuna pagkalipas ng 2 linggo o bago ko ito ikarga sa unang training ng club na 2 o 3 linggo na bago magsimula. Dito, kumpiyansa ako na ang aking mga alagang ibon ay protektado sa sakit na paramikso
na kalimitang nakukuha sa truck na ating sinasakyan kasama ng daang-daang ibon na nakakarga rito. Tiyakin din ng bawat pansier na hindi lang ang mga flyer ang nabakunahan sa loob mo, kundi pati ang iyong mga breeder at mga stock na ibon. Bakit? Maaring ang mga flyer mo na galing sa training ay hindi tabla ng sakit na ito dahil kumpleto ang bakuna, ay pwede silang maging carrier ng sakit na ito na pwede ring maipasok o maipasa sa mga ibon sa iyong loft. Kailangan ng bawat fancier na magkaroon ng biosecurity sa kanyang loft upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na tulad nito. Sana ay may natutunan kayo sa impormasyon na ibinahagi ko sa inyo. Kaya ito muli si Emerson Adriano ng EA Racing Loft at EA Thinking Planet TV na nagpapasalamat sa inyo sa suporta at pagtangkilik ng aking channel. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kalapatids.